Atin pong pagpapatuloy ang ating exposition sa Book of Colossians. Kung naalala nyo, nahinto po tayo 2 months ago sa Book of Colossians at ngayon ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral dito. Tayo po ay nasa chapter 3 na, if you still remember. At let me read beginning verse 5 up to verse 9. But ang focus ng ating pag-aaral would be verse 5 to 6. But let me read, beginning verse 5, Colossians chapter 3. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. In this you too once walked when you were living in them. But now you must put them away, all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. O aming Panginoon, nakikita niyo po ang aming puso, ang tumatakbo sa aming isip. At wala kami, Panginoon, na maitatago sa inyo. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po kami sa mga bagay na madali kami madistract upang hindi kami makapag-focus sa inyong mga salita. Help us, O Holy Spirit, that you would work powerfully in our midst as we listen to your word. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that mga bagay na ginagawa namin, even pakikinig ng inyong salita will be just a routine for us. Help us na hindi ito mangyari sa amin. Bagkos, tunay naming mahalin ang inyong mga salita. Tunay naming maintindihan ito at isa puso sa amin. Kung maaari, Panginoon, if there's sin sa aming puso na kailangan mong ayusin, napakinggan namin ito sa inyong salita, ay kinakausap nyo kami, nire-rebuke nyo po kami. Help us to humbly submit to your word. Help us not to be just hearers of your word, but doers of it. In Jesus' name, Amen. Sa mga sulat ni Pablo, theology is followed by practice o panawagan na isabuhay ang katotohanan ng mga kanyang nilahad sa kanyang sinulat o sa mga nilahad niya sa una. Halimbawa, nito ay ang Book of Romans, kung saan chapter 1 to 11 ay nag-laid si Pablo ng mga great doctrines patungkol sa kasalanan, sa kaligtasan, sa pagpili ng Diyos. Then beginning in chapter 12, katulad ng pinag-aaralan natin kanina, ay makikita natin yung mga practical application sa liwanag ng katotohanan that has been laid in the previous chapters. Ang term ng iba dyan is from indicatives to imperatives. And we have the same thing here in Colossians. Ang chapter 3 ay simula na ng mga imperatives o pag-uutos na pinagkaloob ni Pablo para sa mga believers. And we have seen in chapter 1 and 2 ang mga katotohanan patungkol kay Jesus, ang mga pagpapalang nakamtan natin in union with Christ, and how Paul exposed the false teachings that threatens the church in Colossae. And now, sa liwanag ng katotohanan na ito, ano ang marapat gawin ng mga believers? Ano ang marapat na makita sa ating buhay? Now, dito na mula sa chapter 3, makikita natin ang iba't ibang charges ni Pablo para sa mga believers. Nakita natin 2 months ago yung bungad na panawagan ni Pablo sa mga believers in verse 1. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. At sa ating text na pag-aaralan ay pagpapatuloy ni Pablo ang panawagan niya sa mga believers kung anong marapat ang kanilang buhay bilang mga taong raised with Christ, died to sin, and have union with Christ. For your life is hidden with Christ
in God, and we have assurance. And when Christ, who is your life, appears, then also you will appear with Him in glory. So in light of that, sa liwanag ng dakilang mga pagpapalang ito at estado natin bilang believers, ano ang marapat na nakikita sa ating buhay? Paul said, "Put to death, therefore, what is earthly in you." Yung salitang put to death ay isang utos, an urgent command, at ito ay nagpapakita ng ating duty. Ito ay ang ating responsibilidad na patayin ang what is earthly in you, or more literally, the members which are on earth. Now, anong ibig sabihin ng salitang members which are on earth, or what's earthly in you? Ito ay tumutukoy basically sa faculties of people, mga bahagi ng pangangatawan na noong hindi pa tayo mananampalataya ay ginagamit natin sa kasalanan at unrighteousness. While yung ating katawan ay hindi masama in of itself, but dahil sa effect ng kasalanan sa ating buhay, maaari itong maging instrumento sa paggawa ng kasamaan. It is susceptible to the influence of sin. At iisa-isay ni Pablo ang mga kasalanan ng mga forms of evil which the body practices, na marapat na nating iwaksi sa ating buhay bilang bagong nilalang kay Kristo Jesus at namatay sa mga gantong kasalanan. Now, dahil hindi pa tayo perpekto, meron pa tayong mga labi ng kasalanan sa ating buhay, malapit na mahulog muli tayo sa mga practices na ito. And what are those na marapat nating patayin sa ating buhay? And this will be our headings. First, put to death or mortify sexual immorality. Secondly, put to death covetousness. Thirdly, put to death anger. And lastly, put to death evil speech. But today, we will only consider the first and second heading. So first of all, put to death sexual immorality. Put to death what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, and evil desire. So ang unang binanggit ni Pablo na marapat nating patayin ay ang fornication or sexual immorality, porneia in the Greek, kung saan hango yung salitang pornographic. Ito ay tumutukoy to any kind of sexual sin. It is a broad term that includes adultery, sex out of marriage, homosexuality, pedophile, incest, bestiality. And this term ay ine-emphasize ay ang evil action in the sexual realm, which sa ating panahon, parang hindi ito big deal kung ginagawa mo ito. It's being promoted in our day. But this sin is a serious matter. Because sinasabi ng salita ng Diyos na ang mga gumagawa at patuloy na nagpa-practice nito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Look at Galatians 5 verse 19. How serious this sin. Galatians 9 verse 19. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality. And in verse 21, sinabi ni Pablo, I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. You see kung gaano seryoso ito if you practice such sin. If ganito ang takbo ng iyong buhay. Ang fornicators will not spend eternity in heaven, but rather will spend eternity in hell. Also look at 1 Corinthians 6:9. 1 Corinthians 6:9. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.
Ang salita ng Diyos ay napaka-straightforward and clear. That those who practice sexual immorality ay kailanman ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. At kung ikaw ay mananampalataya, tayo ay inuutusang patayin natin ang kasalanan na ito sa ating buhay, or else it will destroy us. It will be killing us. Ngayon na bago na tayong nilalang, Paul said, don't play with immorality. Don't entertain it. Hindi maaari na magpakalangu ka ulit dito. But put it to death, for God forbids any sexual activity outside of marriage. Now, marahil sabihin niyo, well, hindi naman ako nangangaliwa. Wala akong ibang kinakasama na hindi ko asawa, so I'm okay. No, look at our verse. Dahil there's another form of immorality, and that is impurity or uncleanness. Yung salitang na ito ay tumutukoy more generally to any kind of moral corruption, but it is applied quite often to sexual sins. So it refers to evil thoughts, filthy intentions, yung kalaswaan sa isip at masamang pag-iisip sa opposite sex, moral uncleanness in thought and words. So you see, ang sexual immorality ay hindi nagsisimula sa gawa, kundi nagsisimula sa puso. Tulad ng binasa natin kanina, Matthew 5:27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with a lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Iniisip mo pa lang, at meron kang masamang pagnanasa o pagtingin sa isang babae o sa lalaki, you already commit adultery. At madalas sa likod ng sexual sin ay ang evil thoughts or lustful intent. Wala naman siguro na isang tao na may matinong pag-iisip at may asawa siya o kahit single na paggising niya sa umaga ay suddenly gusto niyang mangaliwa o mambabae o mag-commit ng act of immorality. It always starts with the mind. It starts with the heart. In Mark 7:21, from within, out of heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery. Ito ay nasa kanyang saloobin. Nagde-develop ito hanggang sa lumabas na yung kanyang saloobin, and he or she committed adultery and act of immorality. Adultery and fornication comes from the evil thought pattern. That's why bilang mga mananampalataya, maging maingat tayo sa anong hinahayaan natin pumasok sa ating isip. Mag-ingat tayo sa kung anong nag-feed ng ating isip. Dahil kung puro lustful thoughts yan, o kalaswaan dahil sa mga marahil na papanood natin sa movies o videos na may kalaswaan, dili kaya pagbabasa ng basahin na maglalaro ang iyong isip o pakikihalubilo sa usapin ng kalaswaan, ang topic ay ang mga green jokes. Diba? Lalo na sa inyong trabaho. And I witness that dahil nakapagtrabaho din ako sa secular. Kapag nagkukwentuhan na yung mga unbelievers mong katrabaho patungkol sa kalaswaan, grabe yung lumalabas sa kanilang bibig. And for them, that's normal. At kung hindi ka maingat at hindi ka agad lumayo, it will affect your mind. And what you always put in your mind will be the outcome of your life. That's why very important what we enter sa ating mind. And as one pastor said, si John MacArthur, if you can control your mind, you can control your body. And what Paul said about this impurity, put it to death.
kill it in your life. Let not this be the pattern of your life. Let not this be named among us. But then, tulad ng meaning ng impurity, ito din ay tumutukoy sa moral uncleanness in words or filthy words that also must be put to death. Katulad ng green jokes, jokes about homosexuality, mga pananalitang tutungo sa pag-iisip ng kalaswaan. Look at Ephesians 5:3 and following, kung saan makikita natin ang similar words, surprisingly, similar words that Paul used here in our text. Ephesians 5, beginning verse 3, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ. Notice the word, foolish talk and crude joking. Ito ay pagkalat ng kalaswaan at karumihan sa pamamagitan ng pananalita. Matindi sa ating panahon dahil hindi lang sa pananalita, mabilis ipangalat ang kalaswaan, maging using our thumbs. Pagchat-chat ng green jokes, lustful intentions, mga double meaning words, pagsasend ng videos and pictures na may kalaswaan. And Paul said, this must not be named among us. Hindi ito dapat parte ng ating pag-uusap. It must be put to death. But then Paul goes on and he goes deeper. Sinabi niya, sexual immorality, impurity, passion. This word, passion, ay tumutukoy sa masidhing damdamin at emosyon na hindi tumitigil hanggat hindi siya nasasatisfy. It is a strong desire, and in our context, it is passion for sexual sins, and that does not rest until it is satisfied. Others called it as inordinate affection, na connected sa immorality. Now, let us look to passages kung saan ginamit itong salita na ito. A passion that is connected to immorality. First, in Romans 1:26. Romans 1:26. Now, the context of Romans 1 ay sinasabi ni Pablo in verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. At paano pinakita ng Diyos ang kanyang puot sa mga sumusupil sa katotohanan patungkol sa Kanya? Verse 24, therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity. And in verse 26, for this reason God gave them up to dishonorable passions. Dishonorable passions. For their women exchange natural relations for those that are contrary to nature. In other words, parusa sa kanila ng Diyos ay hayaan sila sa kanilang kasalanan. Gusto nyo immorality? Gusto nyo homosexuality and dishonorable passion? God is saying, hayaan ko kayo magpatuloy dyan as may judgment to you. Pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang nais gawin, sa kanilang dishonorable passions. But also in 1 Thessalonians 4, beginning verse 3, it says, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God. And so kapag sinabing passion connected to sexual immorality, ito ay tumutukoy sa unrestrained
uncontrolled lust in the realm of sexuality. Ang gantong tao ay nagsasabing, hindi ako titigil hanggat hindi ako nasasatisfy ang aking lustful intentions. Driven siya by his or her passion of lust, passion for immorality. And this kind of person says, this is I want to do, and I will do it. Kahit na may matapakan akong tao, kahit na merong masirang relationship sa gagawin ko. Is it not the motto ng generation natin ngayon? What makes you happy, just do it. Huwag mong pakinggan ang sasabihin ng iba, just follow your heart. Follow your heart. Really? Follow your heart? Ang problema dyan ay sinasabi ng Bible, ang puso ay madaya. At napakasama. Don't follow your heart. Follow God and His words. Dahil hindi ka nito ipapahamak. We live sa panahon na ganyan ang mga tao, driven by their passions for immorality and sexual sins. Gagawin nila ang lahat just to satisfy yung kanilang lustful intentions. Kaya makikita nyo sa ating panahon, di ba? Kapag sawa ka na sa partner mo, hanap ka naman ng iba. No, ang dali nilang magpalit. At ang nakakalungkot pa sa ating panahon, ito ay being promoted by public figures. Ng mga artista, ng mga social media influencers. Kaya yung iba, di ba, excited sa sa divorce law. Hindi dahil yung iba abuse sila ng partner nila, but sawa na sila sa kanilang partner. At gusto na lang nilang magpalit and explore something new. Walang satisfaction, walang self-control. Yan ang katangian ng ating panahon at maaari din mahulog ang mananampalataya dyan. Put to death that unrestrained and uncontrolled desire. We should be marked not of uncontrolled desire, but self-control, which is the fruit of the Holy Spirit in our lives. Paul goes on, he says, evil desire. Evil desire. Obviously, dahil sa adjective na evil, it refers sa masamang hangarin dahil not all desires are bad. There's a good desire. But here it refers to evil impulse, sinful desire with regard to immorality. Dito ay tinutukoy ni Pablo ang sentro, ang puso, kung saan nagmula ang paggawa ng sexual immorality. So, you see yung sequence, mula sa sexual desire, then impurities or uncleanness sa isip, at sa pananalita, and then sa gawa, then sexual immorality and adultery. Now, the point is this, if you want to put to death sexual immorality or act of immorality, you begin to deal with your heart. Kung saan sa ating puso at isip dyan nagsisimula ang evil desire, then passion and evil thoughts, at doon pa lang ay winawaksin na dapat natin sila. Now, paano natin ito gagawin? Salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Nandyan ang tulong ng banal na Espiritu. Tulad na sinabi ni Pablo in Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Sinabi nga ni John Owen sa kanyang book, Mortification of Sin, all other ways of mortification are vain. All helps leaves us helpless. It must be done by the Spirit. Ganun din sa pagdeal natin sa ibang temptasyon regarding
sexual sins or sa ating labi ng kasalanan. Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu araw-araw. Kailangan mo ang tulong ng Diyos nariyan upang pagkalooban ka ng biyaya at lakas para mapaglabanan mo ang kasalanang ito. Pinagkaloob ito ng Diyos dahil nais niya na tayo bilang kanyang mga anak ay mamuhay hindi sa imoralidad kundi sa kabanalan. For this is the will of God, your sanctification. Nariyan din ang panalangin. Idulog mo sa Panginoon na hindi katumungo sa temptasyon na ito. Kung malapit ka sa kasalanang ito na binanggit ni Pablo, constantly ask God's help na ma-overcome mo ito at mapaglabanan mo ito. Nariyan ang salita ng Diyos na marapat nating binubulay-bulay at inaaral dahil dito matatagpuan mo ang biyaya at pangako ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kalakasan na paglabanan ang temptations of sexual sins. Sinabi ng Psalm 119, di ba? Verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart, I seek you. Let me not wander from your commandments. At sinabi niya, I have stored up your word in my heart, that I may not sin against you. Nais mo mapagtagumpayan ang sexual temptations, ang evil thoughts at evil desire. Mag-impok ka ng salita ng Diyos sa iyong puso. Mag-impok ka ng kalooban ng Diyos na makikita sa kanyang sa kanyang mga salita. Mag-impok ka ng mga promises of God. Fight the promises of sin by supreme promises of the Word of God. Meditate the Word, read the Word, memorize the Word, and obey it. Dahil ang salita ng Diyos ay magtatama sa atin. Magre-rebuke sa atin, magte-train sa atin sa kabanalan. And yes, you must do something para magwagi ka sa sexual immorality, impurity, and evil passion and desire. That's what the word put to death implies. It is an active word. Meron kang dapat gawin, meron kang responsibilidad to put them to death. This metaphor, sabi ng isang manunulat, teaches us that we must execute sensuality, sexual temptation, and evil thoughts, whatever the cost. Whatever the cost. That's true sa lahat ng labi ng ating kasalanan. And again, John Owen said, the mortification of indwelling sin remaining in our mortal bodies, that it may not have life and power to bring forth the works or deeds of the flesh, is the constant duty of the believers. It is a constant duty of the believers. Sinabi ni Pablo, make no provision for the flesh to gratify its desires. Make no provision for immorality. Kung kinakailangan mo mag-unsubscribe sa isang app o tumigil sa paggamit ng social media dahil dinadala ka nito sa kalaswaan, do it for the sake of your soul. If kinakailangan bumili ka ng software na magbablock ng pornography sites, do it. Nakakatakot kasi pumunta ng ibang sites, di ba ngayon, dahil kung ano-ano yung nagpa-pop up na ads. Yung ads na lumalabas, parang okay naman, brand ng clothes, Lazada, online shop. Pero kapag pinindot mo, hindi ka maingat, dadaling ka sa sites na puro kalaswaan. Kung maaari, don't go to a place or join a conversation na magdadala sa iyo na mag-iisip ng hindi maganda. Make a drastic action kung kinakailangan. Just put to death that uncleanness, evil thoughts, and immorality and evil desire.
Marahil ang iba sa inyo ay sabihin na, di ako mahuhulog sa ganyang sexual sins, sa immorality. Hindi ko kahinaan yan. In fact, may asawa ko, kaya impossible na mahulog ako dyan. Well, sabi nga ng isang preacher, si Bodhi Backham, the wisest man in the Bible fell into sexual sin. The strongest man in the Bible fell to sexual sin. And the godliest man in the Bible fell to sexual sin. For me to think I am above falling into this sin is to think that I am wiser than Solomon, stronger than Samson, and godlier than King David. Mga kapatid, walang pinipiling edad at estado sa buhay ng sexual sins. Maaari tayong mahulog dito kung hindi magiging mapagbantay at mag-iingat. Some of you knew what happened last month ago. Patungkol sa isang kilalang preacher which I will not mention his name, na hinangaan ng marami. At siya ay nahulog sa adultery at immorality. Nagkaroon siya ng, they called it inappropriate relationship sa isang babae na hindi niya asawa. And my first reaction nang nabasa ko yon, of course, I was shocked. Dahil yung preacher na ito na nasa 70 plus. 73 plus if I'm not mistaken. 73 ang edad. But also nakakalungkot din dahil he was used by God and have written so many books that personally, as a pastor, ako ay nakabenefit. And yet, nakakapanglumo dahil ganito katindi yung devastation na nangyari sa kanyang buhay dahil sa kasalanan. Nakakalungkot dahil ganun katindi ang kayang gawin ng kasalanan kahit sa mananampalataya. Lumipas ang ilang mga araw, I felt rage. Dahil nayuruyurakan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus dahil sa kanyang ginawa. Iniisip na ngayon ng iba, yung mga Christian leaders daw at ibang kilalang pastor, ganun na din sila. Katulad noong isang kilalang pastor na nag-comment, gumawa siya, may video na sinabi niya, sa nangyari na yon sa isang, nag-comment sa nangyari na yon, sa isang video na pinost niya sa Facebook, ang sabi ba naman sa comment, nung pastor na to, hindi siya yung preacher na nahulog sa immorality, but nagsasalita siya patungkol dito. Sinabi sa comment, you are next. Tapos may sumabat after you. Nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Nayurakan ng Christianity ang pangalan ng Diyos at pagbibintangan ang mga ibang leaders na ganun daw din sila. No, there are many faithful pastors, hindi mga kilala at sikat, na tapat na naglilingkod at hindi nag-give in sa sexual immorality and temptations. Noong nangyari yon, ang iba ay na-depressed. Made-depress ka talaga kung ina-idolize mo ang isang tao. Tapos ganun ang nangyari sa kanya. But kung mangyari ang mga ganyan, we always first look to our perfect Savior. The one who will never fail. The one who will keep us hanggang marating natin ang kaluwalhatian. Remember, brethren, that celebrity preacher never died for the sins of sinners. That preacher never rose from the dead. So never idolize people. Dahil tao lang din silang katulad natin. May mga kahinaan at labi ng kasalanan.
And also, we don't compare ourselves to them. Na bumagsak at sabihin natin, kung ako yan, hindi mangyayari sa akin yan. We don't say that. We take the warnings of Paul to us in 1 Corinthians 10:12 that says, therefore, let anyone who thinks that he stand take heed lest he fall. But also, tulad ng sinabi ng maraming pastors na nabasa ko nung nangyari yon, ito ang panahon din para siyasatin natin ang mga puso natin. To search our heart, to do a personal inventory, and make sure that there's no provision for the flesh in our own heart. Mga kapatid, again, walang pinipiling edad at estado sa buhay ang sexual sins. At hindi natin ito, dapat natin itong pinapatay. Dahil if ito ay mag-grow, ito ay magre-resulta sa malaking destruction. Just like any other sin na pinapalaki natin sa ating buhay at tinatago. Kung ito ay mag-grow, it will lead to great destruction. It will hurt you. It will hurt others. It will bring shame to the name of Christ. Yan ang kahihinatnan kung if you don't put to death evil desire, evil thoughts, uncleanness, and that will result to sexual immorality. But lastly, Paul commanded the believers not only to put to death sexual immorality but covetousness. Now, yung salita pong covetousness o pag-iimbot, it literally means to have more and describe a strong desire to acquire and more material possession. So, especially that which is forbidden. So, hindi lang ang pagiging ganid ay pagkamkam, no, to have more, but also to have more which is forbidden. Or to have which is forbidden. So, nagkakamkam ng hindi niya pagmamayari or something forbidden. It describes a person who has insatiable selfishness. Now, yung mention nito sa kahulian after Paul mentioned about sexual sins ay very important. Paul might intend to suggest that greed or covetousness is the source of other four sins na binanggit natin. So, pinapakita dito ni Pablo na yung apat na binanggit niya, yung sexual immorality, impurity, passion, evil desire, ang pinakaugat nito ay ang pagiging ganid, uncontrolled desire for more and greater sexual experiences. So, ang isang taong ganid ay sinasabi niya, I want more. I want to satisfy yung aking pagnanasa. And so, ang covetousness here ay direct connected to sexual sins at ito ang pinakaugat ng bawat immoralidad. But we know na maraming mukha ang covetousness. Ang iba ay ganid sa salapi. Ang iba ay ganid sa pagkain o resources, sa material na bagay, sa kapangyarihan. Others ay ganid sa kasikatan at pagiging prominente, etc. And as one writer says, every sin you ever commit comes down to that truth, yung covetousness. Bakit kamo? Dahil you either gagawin mo ang kalooban ng Diyos or yung gusto mong gawin. And yung gusto mong gawin ang makamtan, which is covetousness. So, at sa pagiging ganid, di ba, kumbaga nakakabit ang iba't ibang kasalanan. Sinabi ni John MacArthur, again, covetousness, when it's directed toward money, sabi niya, what does it end up in? Stealing. When it's directed toward fame, what does it end up in? Boasting. When covetousness is directed toward success, it ends up in selfish ambition and hurting other people. When covetousness is directed toward power, it ends up in
tyranny, and when covetousness is directed toward the person, it ends up in sexual sin. At binanggit ni Pablo ang pagiging sakim o ganid ay idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang taong ganid, sinasamba niya. Ano ang sinasamba niya? Ang kanyang sarili. Ang idolatry ay pagmamahal, di ba? Ang idolatry ay pagmamahal, pagpapahalaga at pagsamba sa ibang bagay kesa sa Diyos. At kung ikaw ay ganid sa mga bagay, even things that are forbidden, ito ay pagpapakita ng pagmamahal mo at pagsamba sa sarili. When you put other things above God, when you love other things above God and you want it more and more, yan ang ginodiyos mo. That's idolatry. That's why sinasabi ni Pablo na ang covetousness is idolatry. One writer says, greed is what you desire, and what you desire more becomes your God, and you end up serving that God. At ito ay talamak sa ating panahon in many shapes and form. Hindi lang ito talamak sa mga mayayaman, maging sa mga hindi mayayaman. Mga ganid sa kayamanan at kapangyarihan at ang taong ganid ay gagawin niya ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Kahit meron pang masaktang iba. Kahit sumuway pa siya sa kalooban ng Diyos. Now mga kapatid, don't ever think na hindi tayo malapit sa ganitong kasalanan. Remember, sinasabi ito ni Pablo sa mga believers. Dahil sa labi ng ating kasalanan, may tendency tayong maging ganid. Lalo na sa ating panahon na ang materialism is the new religion of many people today, even those who profess to be a Christian. Nagiging ganid sa mga material na bagay at walang kakontentuhan. Ang problema nga ngayon sa ating panahon, kung sino pa yung ganid at successful sa kanilang pagiging ganid sa kayamanan, sila pa yung nirarespeto. Sa Pilipinas, nagpapile pa ng Certificate of Candidacy. Dahil sa yaman nila, nakukuha nila yung simpatsya at respeto ng mga tao. Parang katulad nung nabasa kong proverb, sabi niya, if a man is a drunk with wine, we kick him out of the church. If he is drunk with money, we make him a deacon. Kung ang isang tao daw lango sa alak, pinapatalsik sa loob ng iglesia. Pero kapag ang lango sa pera na tao, madaming pera, ginagawang leaders ng church. Ginagawang deacon. Remember, brethren, ang pagmamahal sa salapi, ang pagmamahal sa mga bagay ng mas mataas kesa sa Diyos, it is idolatry. Ano mang bagay yan. And that idolatry can be traced na dahil covetous ka din. Everything you love more than God is an idol. Everything that you value more than God is your idol. Even the good gifts coming from God, like our loved ones and families, and money which not evil in of themselves, can be turned into an idol. And if you value them, concern to them, and spend most of your time with them more than God, that's idolatry, and we are prone to this. That's why Paul reminded the believers in Colossae at maging sa ating panahon, put covetousness, which is idolatry. Now, paano natin mapatay ang pagiging ganid? Paano natin mapatay ang pagiging ganid? How to put to death covetousness? Ang sagot is being thankful and contented. Pasasalamat at kakontentuhan. We can see it in Ephesians 5:4. Pagkatapos banggitin ni Pablo ang sins
nakaparehong binanggit niya dito sa Colossians 3 that must not be practiced or named among the believers. Sinabi niya sa verse 3 and 4, but sexual immorality and impurity and covetousness must not be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking which are out of place. But sinabi niya, instead, let there be a thanksgiving. Brethren, a thankful person is a contented person. At yan ang maaring lunas para mawaksin natin ang pagiging ganid. Ang taong ganid says, I want more, I want that. Ngunit ang kontentong tao says, I trust the Lord to what He has given to me. I don't need anything more. I'm just thankful sa pinagkakaloob mo sa akin, Panginoon, at kontento ako sa kung anong binigay mo sa akin. Ang isang taong kontento would say, Panginoon, salamat. Salamat sa kung anong binigay mo sa akin. Hindi ko kinakailangan ng mas maraming pera. Hindi ko kinakailangan ng ibang tao more than my wife or husband para masatisfy ang aking sexual fulfillment. I don't need more cars and big houses. I don't want more anything than what you have given to me. I trust what you have given to me. And I am content with this. I am content sa pinagkakaloob mo sa akin. That what a contented person. And going back sa sinabi ni Pablo na sexual immorality, madaming nahuhulog dyan dahil hindi sila kontento sa kung inanong binigay sa kanila ng Diyos at kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. They want more kesa sa asawa na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. They want more kasi hindi sila satisfied at nagtitiwala sa providensya ng Diyos. And so, contented person, ang contentedness ay sagot sa sexual immorality and covetousness. Now, si Pablo ay nagbigay ng dalawang rason bakit marapat na patayin ang sexual immorality and covetousness sa ating buhay. Ngunit titignan lang natin ang una. Ang unang rason ay in verse 6. On account on this, the wrath of God is coming. In other words, ang taong namumuhay at nagpa-practice ng sexual immorality and covetousness ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos at tatanggap ng matinding parusa because God is holy and just at hindi siya nalulugod sa kasalanan at gumagawa ng kasalanan. Siya ay araw-araw na may galit sa makasalanan katulad ng pagiging ganid at imoralidad. Ang poot ng Diyos ay siguradong darating sa mga nagpa-practice ng mga yan. And so bilang mga mananampalataya, bakit mo gagawin ang mga yan? Yan ang mga kasalanan na kasuklam-suklam sa iyong Diyos. Bakit mo gagawin ang kasalanang ito na tatanggap ng parusa ng Diyos? At tandaan natin, dahil nasusuklam ang Diyos sa gantong kasalanan, kung makita ito niya sa kanyang mga anak, kanya niya itong itutuwid. At tatanggap tayo ng pagdidisiplina ng Diyos kung magpatuloy tayo sa pagiging ganid at imoralidad. Mabigat din ang consequence at madalas painful kung ituwid tayo ng Diyos. Just look at the life of David. Ang tindi ng consequence ng ginawa niyang adultery. Nais mo bang tumanggap ng matinding pagdidisiplina ng Diyos? And so hate what God hates and put to death immorality and covetousness. So, nakita mo ba kung bakit marapat nating iwaksi ang kasalanang binanggit dito ni Pablo? Ito ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Kaya't iwaksi natin ito sa tulong ng Panginoon. At bilang panghuling hamon sa atin, keep unrestrained from sexual immorality, evil thoughts, and evil desires. Huwag mong hayaan sa tulong ng Diyos na mahulog sa mga kasalanan na ito. And I know, matinding
Pakikipaglaban ito, lalo na sa ating panahon. Dahil sa social media, sa internet, sa TV, sa billboards. But we can flee from them by God's help. We must not look at the woman or man with lustful intent. We can make a covenant with our eyes. Tulad na sinabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young man or a young woman. Iiwas mo ang iyong mga mata kung merong kang suddenly makitang maaaring maglaro sa iyong isip. Huwag kang magkihalubilo sa mga usapang may kinalaman sa sexual immorality at green jokes. At huwag kang pumunta sa lugar at ikaw lang mag-isa kung maaari kang maghulog sa sexual immorality and evil thoughts. Ladies, don't mingle and listen to a man na mabulaklak ang pananalita just to take advantage of you. At ganun din sa mga kalalakihan, especially sa may mga asawa dito. Don't go to a place always at hindi public at kayo lang dalawa ng babae na hindi mo asawa or anak. There was a preacher na nanotice yung pattern ng pagta-travel ng nabanggit kong celebrity preacher na nahulog sa immoralidad. Dahil itong preacher na ito ay madalas niyang nakakasama sa mga conferences at sabay silang nagsispeak. At ang napansin niya na this preacher ay nagta-travel sa iba't ibang lugar, nakikihalubilo sa maraming tao, na hindi niya lagi kasama ang kanyang asawa o ang kanyang anak. Now, I don't know kung gaano ka-accurate yun. But you see, kung gaano palagi, kung ganun palagi ang ginagawa ng isang lalaki, even ng babae, going everywhere na laging mag-isa at madalas nakikihalubilo sa maraming tao, maaari itong maging butas for evil desires and passions, then it will result to sexual immorality. Para sa mga kababaihan, ladies, even sa mga kalalakihan din, sa inyong pananamit, don't allow ang masabang takbo ng sanlibutan ito at ang diablo na magamit ang inyong pananamit para maging dahilan na matukso ang iba. Dress modesty. Dress modesty for the glory of God. Huwag niyong i-plaster ang hindi dapat ipakita. You know what I mean? But pastor, ito ang uso ngayon. Tsaka ang ganda kung tignan sa suot ko. I don't care. Kung anong usong fashion trend ngayon, and that's not the basis of true beauty. Peter said, let your adorning be the hidden person of the heart with imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which is in God's sight is very precious. Now, I know, I'm not saying na huwag na kayong mag-makeup, huwag na kayong maligo, pupunta sa church. Kung gagawin niyo yan, ako mismo magpapalis sa inyo. But dress modesty, ladies. Ito ba ay nagbibigay luwalhati sa Diyos? That's the question. Ito ba ay magkukause for others to stumble into sin? I am not endorsing a new legalism here. But sinasabi ng salita ng Diyos, we must do a drastic action. If your right eye causes you to sin, cut it off. Now, that's not literally. It's just pointing to us, do a drastic action. We must flee sa mga bagay na magtutulak sa atin mag-isip at gumawa ng kalaswaan. We must make no provision for sin.
Be content to what God has given you. Upang hindi ka mahulog sa pagiging ganid, maging kontento ka sa kung anong pinagkaloob sa iyo ng Diyos. At paano ka magiging kontento? Trust the Lord. Trust His provisions. Kung single ka pa ngayon, pagtiwalaan mo ang season na ito na ibinigay ng Diyos. Enjoy this season and be content sa kalooban sa iyo ng Diyos. Don't desire for more and more stuff, but be a good steward ng pinagkaloob sa iyo ng Diyos bilang mananampalataya. Ganon din sa inyo bilang mga magulang. Remember, walang pinipiling edad ang pagiging ganid. Trust the Lord at patuloy kayo maging kontento sa kung anong pinagkakaloob ng Diyos sa iyong family, sa iyong marriage. Ang tanong sa atin, pagdating sa sexual sins and covetousness, as Puritan John Owen asked, do you mortify? Do you mortify? Do you make it your daily work? Be always at it while you live. Cease not a day from this work. Be killing sin or it will be killing you. Ganun din pagdating sa iba pang labi ng kasalanan natin, put them to death. Don't allow na makagain ulit sila ng mastery over you sa mga areas ng iyong buhay. Dahil alam mo, nyo naman bilang mga believers, na ang kasalanan ay itutulak tayo sa kapahamakan. It promises temporal happiness, but it ends is destruction. For you, my friends, napakalinaw ng salita ng Diyos. Kung ito ang takbo ng iyong buhay, sexual sins, immorality, and covetousness, which is idolatry, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. And the wrath of God ay remains in you. 1 Corinthians 6:9 says, let me read sa Tagalog, hindi ba ninyo nalalaman na ang masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga pakikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Very clear and simple. If you practice those sins, you will not inherit the kingdom of God. Marahil itatanong nyo, is there hope? Is there hope para sa immoral magbago? Is there hope para sa mga ganid magbago? Oh yes, there's hope for a sinner. Absolutely yes. In fact, sinabi sa verse 11 ng 1 Corinthians 9 na ating binasa, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus at ng Espiritu ng Diyos. Maaari kang mabago at malinis mula sa kasalanan at sa pamamagitan ni Yesus. Maaari kang maging bagong nilalang sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magkaroon ka ng isang bagong puso na nagmamahal, hindi na sa kalaswaan at pagiging ganid, kundi isang pusong nagmamahal kay Jesus at sa kanyang kalooban. Kaya tinatawagan ka muli ng salita ng Diyos. Iwaksi mo ang iyong kasalanan at magtiwala ka tangi lamang kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami for such a reminder for us. The sins, Panginoon, that we must put to death. Nawa, Panginoon, hindi sumagi man lang sa aming isip na impossible for us to fall in these sins. But always, Panginoon, acknowledge sa aming buhay that we are weak and feeble men and women, that apart from Christ, we can do nothing.
Hindi kami malakas sa aming buhay, Panginoon. Kung minsan ay iniisip namin na malakas kami, patawarin niyo kami. Dahil ito ay kayabangan. Tulungan niyo po kami na patuloy na magdepende sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.